Ang 10 utos ng Diyos ay ibinigay kay Moses upang ipahayag ito sa mga Israelita at maging gabay sa pamumuhay ng mga susunod na mga henerasyon. Ibinuod ni Jesus ang lahat ng mga batas ng Diyos sa 2 dakilang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa, at ng buong mong pag-iisip. Ito ang unang at dakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito nakasalalay ang lahat ng kautusan at ng mga propeta, Mateo 22:37 hanggang 40. Ang mga sumusunod ay ang mga 10 utos ng Diyos. 1. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Wala kang ibang mga Diyos maliban sa akin. Ang mga Diyos-Diyosan ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na luhuran o dasalan. Gayunpaman, hindi lang mga Diyos-Diyosan ang pwedeng sambahin ng tao, ang pagiging sakim sa salapi, ang sobrang pag-idolo sa kapwa-tao gaya ng mga sikat na mga artista o mga awit, o ang pagluhod sa mga larawan na inukit ng tao ay isa ring halimbawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. 2. Huwag kang gagawa ng larawang inanyuan mo, o ng anumang kahawig ng anumang bagay na nasa langit sa itaas, o nasa lupa sa ibaba, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang sasamba sa kanila ni maglilingkod man. Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay mapanibughuin Diyos, na dumadalaw sa kasamaan ng mga ama sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin, ngunit nagpapakita ng awa sa libo-libo sa mga umiibig sa akin, at sumusunod sa aking mga utos. Ang pagsambang ikinalulugod ng Diyos ay ang pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga kahit ang mga apostol na nakita na mismo ang mukha ng Panginoong Jesus ay di gumawa ng mga rebulto niya pagkatapos siyang mabuhay na muli at bumalik sa Diyos Ama. 3. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos ng walang kabuluhan, sapagkat hindi ipawawalang sala ang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhang bagay. Ang Diyos po ay makapangyarihan at dapat na igalang kaya huwag natin itong gamitin sa pagmumura o sa anumang walang katuturan na bagay. Alam niyo ba na sa Israel, ang mga religious Jews ay bawal ang pagbanggit ng pangalan ng Diyos dahil sa taas ng kanilang paggalang sa kanyang banal na pangalan, ang kanila lamang ginagamit ay ang salitang Diyos, ngunit di binabanggit ang kanyang mismong pangalan. 4. Isaalaala mo ang araw ng Sabado, upang ito'y iyong ingatan at gawing banal. 6 na araw mong gagawin ang iyong gawain, at gawin ang lahat mong trabaho, ngunit ang 7 araw ay ang Sabado ng Panginoon mong Diyos. Dito ay huwag kang gagawa ng anumang trabaho, ikaw, o ang iyong anak na lalaki, o ang iyong anak na babae, o ang iyong aliping lalaki, o ang iyong aliping babae, o ang iyong baka, o ang iyong ibang tao na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat, at lahat ng nasa kanila, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabado at pinaging banal. 5. Igalang mo ang iyong ama at ina, upang ang iyong mga araw ay magtagal sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, maging mahinahon sa pagsagot sa ating magmagulang kahit pa mali ang kanilang mga katwiran, hindi tayo dapat sumagot ng pabalang, sa halip ay ibigay sa kanila ang ating paggalang dahil ito ang utos ng Diyos. Mayroon din kalakip na biyaya ang Diyos sa iyo kung nakikita ng niya ay iyong pagmamahal at paggalang sa iyong magulang. 6. Huwag kang papatay, ang Diyos lamang ay may karapatan na kumitil ng buhay, kaya irespeto natin ang buhay ng bawat tao, maging ang mga sanggol na nasa sinapupunan pa. 7. Huwag kang mangangalunya. Sa Biblia, ang pangangalunya ay karaniwan ng tumutukoy sa kusang sexual na pakikipagtalik ng isang taong may asawa, lalaki man o babae, sa hindi niya asawa. Sa Job 24:15, Kawikaan 30:20, ang pangangalunya ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Sa sinaunang Israel, ang parusa rito ay kamatayan. Levitico 18:20 hanggang 20 tinuruan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na huwag mangalunya sa Mateo 5:27 hanggang 28, Lucas 18:18 hanggang 20. 8. Huwag kang magnanakaw. Maliit man or malaki, pagnanakaw pa rin ang tawag sa pagkuha ng mga bagay na di sa atin. 9. Huwag kang magpapatotoo laban sa iyong kapwa, pwedeng isama na dito ang pagkakalat ng maling balita, o ang paghuhusga o pamimintas sa isang tao na maaari niyang ikapahamak. 10. Huwag mong hahangarin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong hahangarin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki, ni ang kanyang aliping babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni ang alinman sa mga ito na sa iyong kapwa. Sa makabago nating panahon, ang ibig lamang sabihin nito ay huwag nating hangarin ang mga bagay na di natin pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos ay magsilbi sanang gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano.
Isapuso sana natin ito upang di tayo maligaw ng landas, at maging malakas sa harap ng tukso at mga pagsubok. Maraming salamat po sa panonood.